nandito tayo mga Chipapi, i-share natin sa inyo kung paano yung tamang proseso pag meron tayong back ride. Paano, hindi lang kasi basta to tayo sakay ng sakay or basta tayo magpapaangkas. Kailangan alam din natin yung tamang pag-upo, din mga gagawin natin bilang isang back ride, gayon na rin bilang isang rider. So, unang-una, pag magbaback-ride tayo, syempre, kailangan experienced rider yung ano natin, tulad ni Chipapi Jack Roberto. Kasama niya yung kanyang jowa na si Barbie. So, yun mga Chipapi. Unang-una, kailangan experience yung rider natin. Hindi ka naman syempre hangkas ate sa mga hindi experienced rider, no? So, unang-una, syempre, kailangan naka-gears. Kung ano yung gears ng rider, kailangan, syempre, naka-gears din yung passenger o back ride. Ang pangit naman tignan, pagka naka-gears yung rider, tapos siya, naka-pek-pek shorts. Di ba? Ang pangit naman tignan. So, yun nga, kahit hindi naman full gear, basta at least naka-long sleeve, naka-pants, naka-sapatos, then ganun din sa passenger, kailangan naka-gears din tayo. Dahil kung ano yung safety mo, kailangan safety rin yung back ride natin. So, then syempre, kailangan din pag nag-ride na kayo, kailangan yung tiwala mo sa rider. Pag alam mo na rider siya, alam niya yung ginagawa niya para hindi ka natatakot. Relax ka lang, magtiwala ka sa rider, yung rider yung nagdadrive ng motor, hindi pwedeng natatakot ka, tatapigin mo siya, gano'n, babatukan mo, lalo lang siya, may stress lang. So kung gumari, tiwala ka lang sa kanya. Hayaan mo siya mag-drive kasi kahit anong gawin mo, hindi naman niya babaguhin yung driving habit na ganun talaga siya. Tiwala ka lang sa kanya. Ayun dito na tayo sa pagsakay. So unang-una, syempre, susuot mo yung helmet mo ate. Yan ang pinaka number 1 na kailangan natin pag sasakay tayo ng motorsiklo. Okay. So yan. So kuya, pag sasakay siya, ipapantay mo yung motor mo, hindi naman pwedeng naka side stand. So yan, kailangan nakapantay. So kung saan tatapak si ate, normally mas maganda tumapak ka dun sa wala sa tambucho kasi pwede ka mapaso dito. So gagawin mo ate, diyan ka sasampa. Kailangan naka-ready ka na para sumampa siya kasi pag bigla siyang sumampa na hindi ka pa ready, pwede kayong mabuhal. Seriously, what the fuck are you doing? Kasi kailangan ikaw yung magsasabi sa kanya na okay, sige, sampa na. Dapat ready ka na kasi kung doon siya tatapak sa kabila, sa kaliwa, yung bigat niya, let's say 120 pounds, mapupunta doon sa kalahati ng motor mo pagsampa niya. So kung hindi ka ready, pwede kang mabuhal. Kung kung sasampa siya dyan, mostly naman ang bigat mo, ipunta mo rito para mag-balance kasi dyan siya sasampa eh. So, ganun ang mangyayari. So, dapat sa ibang nagaling kung ready na. So, ready na. Ready na. Yan, o diba? At least ready ka. Kasi minsan napapansin mo sumasakay siya. Napansin ko last time, di ba? Sumakay siya, hindi ka pa ready. Parang nagano'n kayo na, di ba? Parang napansin ko dito yung last time, kaya naisip ko yun na gawa ng content yun. Nice. So kung nandito na tayo, nakasakay na. So pinaka-the best niyan, yun nga, tama yung hita mo, nakadikit lang sa kanya, kabilaan. And then, mostly sa sports bike tayo ngayon pero same lang din naman ang proseso to sa lahat ng klase ng motorsiklo. So, pag nagra-ride tayong ganyan, hanggang maaari, huwag kang malikot ate. Steady lang yung katawan mo. Kung pwedeng yumakap ka, mas maganda, syempre, di ba? Pero hindi naman pwede pag nagra-ride kayo, yung para kang nagsasightseeing lagi, tingin-tingin ka sa paligid mo, kailangan ka rin, nakapokus ka rin sa dadaanan nyo. Kung babangga, at least alam mo, kung mag-i-stop, alam mo. Normally, pag nag-i-stop yung rider, magpapreno sa unahan, yung bigat mo napupunta sa kanya. Pinaka-the best niyan, yung pag magpapreno siya, yung kamay mo nandito sa tangke, kabilaan. Yan! Parang yung bigat mo, mapupunta doon sa tangke, hindi sa rider. Para nakaganyan ka. Hindi masyado magsasuffer yung rider mo sa bigat mo. Then, pag aarangkada na, hindi mo kapit na ulit sa bewang niya. Yan. Then, pag magpapreno ulit siya, tukod. Pag arangkada, pwedeng isang kamay lang, nandun pa rin. Kasi kung stop and go yung traffic, at least nandun din yung isa ganyan. Para hindi yung bigat mo, hindi masyadong focus sa kanya.
So, ganyan lang din. Then, huwag kang masyadong yung, kunyari, magliliko ka sa kaliwa, babanking. Baga, stable ka lang sa pwesto mo na yan. Kung liligo kayo sa kaliwa, mas maganda, tingin ka lang sa kaliwa. Kunyari, babanking sa kaliwa, tingin ka lang dun sa kaliwa. Banking sa kanan, tingin ka lang sa kanan. Hindi pwedeng babanking siya, babanking ka din. Kasi pwedeng, hindi mo control ng rider pagbabanking. Baga, pagbabanking, steady lang yung katawan mo. Mas maganda, huwag ka na lang gumalaw. Kung saan pumunta yung katawan ng rider, mas maganda, nakadikit ka lang. At least sumasabay sa rider. Hindi pwedeng liliko siya sa kaliwa, tapos gumaganon ka naman sa kanan. So, magkokontrahan yung bigat na yan. So, yun yung pinaka-the best no, na yan, dikit ka lang sa rider. Tapos, wag yung tingin ka. Baga, naka-focus ka rin sa sa kalsada. Para alam mo kung merong babanggaan, kung i-stop kayo, o liliko, alam mo yung sitwasyon. Kasi, doon nangyayari yung kunyari, minsan, preno na pala, hindi alam nung passenger, na yung rider, na nabibigatan siya masyado, kaya mas lalo napapagod yung rider. So, yun lang naman yung pinaka-basic na talaga, yung tamang pagsakay, tamang pag-angkas din, alam mo yung pinaka-pwesto ng kamay mo, kung saan mo ilalagay, at least hindi masyado nagsasuffer yung rider. So, siyempre, pinaka-mahalaga, yung gears mo. Kung ano yung gears ng rider, naka-pants, naka-jacket, ganun din yung pinaka-gears mo din. Then, sa pagbaba naman, kunyari, bababa na. So, sasabihin, ikaw din magsasabi na rider, kung ready ka na. So, kung bababa ka ulit sa kabila, syempre, another 120 pounds sa kabila, so, kailangan ready yung paa mo doon, then yung bigat mo dito. So, let's say, bababa ka na. So, ikaw magsasabi ng ready na, sige, baba na. Okay na, gano'n. Sige, testing. Yun, at least naka-ready siya. Napansin ko kasi last time, bigla kang sumakay, bigla kang bumaba, parang nagganon siya. Hindi kasi siya ready, bigla tumalon ka sa motor niya. So, pinakamahalaga nun, communication na pwede ka lang sumakay. O yun, isang maiksing vlog lang naman yun. Thank you very much kay Jack Roberts, kay Barbie Atienza, para sa pakibahagi sa Ebanghelyo natin na to. So, paano? Thank you very much. Mayroong kapayapaan. At sumayin nyo rin. Ano kayo? At mga rami. Marami. Yun.